Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa ikalawang linggo, ikatlong markahan ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ito ay may paksang karapatang tinatamasa, pinahahalagahan ko. Alamin natin, sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Halimbawa, pagkain ng masustansyang pagkain at nakapag-aaral. Subukin natin. Panuto, kulayan ng pula ang larawan kung ang pinapakita sa loob ng puso ay karapatan ng isang batang katulad mo at berde naman kung hindi. Balikan naman natin ang ating nakalipas na aralin. Panuto, basahin at piliin ang tamang sagot. Una, gagawin ko ang gawain ito habang nagtuturo ang aking guro. A. Pagkikipagkwentuhan. B. Pakikinig. C. Paglalaro. D. Pag-iyak. Ang tamang kasagutan ay B. Pakikinig. Pangalawa, ano ang gagawin mo kapag dumalaw sa bahay ninyo sina lolo at lola? A. Magmamano sa kanila. B. Iiyak ng malakas. C. Hihingi ng pera. D. Magtatago ako. Ang tamang sagot ay letrang A. Magmamano sa kanila. Pangatlong bilang, gagawin ko ito kapag nasalubong ko sa daan ang aking kamag-aral. A. Hindi pagpansin sa kanya. B. Pagtakbo palayo sa kanya. C. Pag-iwas sa kanya. D. Pagbati sa kanya. Ang tamang kasagutan ay letter D. Pagbati sa kanya. Pang-apat na bilang, ako ay blank sa aking nanay at tatay kapag ako ay kinakausap. A. Magmamano. B. Iiyak. C. Makikinig. D. Magdadabog. Ang tamang sagot ay letter C. Makikinig. Panglima, madalas ko itong gawin sa tuwing nasasalubong ko sa daan ang aking ninong at ninang. A. Pagmano. B. Pagtakbo palayo. C. Pagtago. D. Paghingi ng pera. Ang tamang sagot ay A. Pagmano. Talakayin naman natin ang ating panibagong aralin tungkol sa ilang mga karapatang tinatamasa ng isang batang katulad mo. Sagutin natin ang tanong, ano-ano ang mga pagkain dapat kainin ng isang batang katulad mo upang maging malusog ang pangangatawan? Ang batang katulad mo ay dapat kumain ng mga pagkaing masustansya katulad ng gulay, prutas, isda, karne, at uminom ng bitamina. Huwag din kalimutang uminom ng tubig. Katulad ng isang bata na maririnig natin sa ating kwento ngayon na may pamagat na simpleng salamat. Masayang masaya si Dante na dumating sa kanilang bahay mula sa paaralan. Nakita niya ang kanyang ina na nagluluto. Nagmano siya sa kanyang inay at niyakap niya ito. Inay, ako po ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit namin at pinuri po ako ng aming guro. Tuwang-tuwa ang ina ni Dante. Magaling, binabati kita anak. Sige, magpalit ka na ng damit at tayo ay kakain na. Nakita ni Dante ang masustansyang pagkain na nakahanda sa mesa para sa kanilang hapunan. Tuwang-tuwang sabi ni Dante, Wow, ang sarap naman yan, inay. Maraming salamat po. sagutin naman ang mga katanungan mula sa kwentong ating binasa.
Sa gabay ng inyong magulang, gawin ang mga sumusunod na gawain. Pagyamanin natin, gawain isa, panuto, gumuhit ng hugis puso sa mga larawan na nagpapakita ng mga pagpapahalaga sa karapatang makapag-aral at simpleng salamat na makakakain ng masustansya. Para naman sa gawain dalawa, panuto, isulat ang mga paraan kung paano mo pinapahalagahan ang iyong mga karapatang tinatamasa ngayon. Gawain tatlo, pinasalamatan mo na ba ang taong nagbibigay sa iyo ng iyong karapatan? Bakit mo sila pinapasalamatan? Isulat sa loob ng puso ang iyong pasasalamat sa kanila. Tandaan natin, pasasalamat ay mula sa puso para sa mga karapatang laging natatango. Dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. May papakita natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang mga payo. Sa buhay natin, panuto, ano-ano ang karapatan mo ang tinutugunan ng iyong mga magulang? Kulayan ang puso na katapat nito. Tayahin natin, pag-aralan ang mga larawan, isulat ang titik na KP kung ang larawan ay nagpapakita ng karapatan para sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain, KA naman kung ang larawan ay tumutukoy ng karapatan para makapag-aral. Para sa karagdagang gawain, panuto, sumulat ng isang kwento na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kanino mo ito dapat ipagpasalamat at kung paano mo siya o sila pasasalamatan.